Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nang dahil sa matinding selos, nasa kritikal na kondisyon ngayon ang isang 52 anyos na babae matapos pagsasaksakin ng kanyang dating live-in partner. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. 52 anyos na ginang pinagsasaksak ng dating live-in partner sa Manawag, Pangasinan dahil sa selos, malubha ngayon sa hospital. Patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City ang biktima na kinilalang si Leticia Pranisha, residente ng Barangay Pugaro, Manawag, matapos itong pagsasaksakin ng dati niyang live-in partner. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Peter Paul Sison, alas 11:15 ng gabi nakatayo ang biktima sa harapan ng gate ng kanyang kaibigan sa Barangay Pao matapos silang umantendang parte at masayang nagkukwentuhan nang biglang dumating ang suspect na si Samson Barlaan, 43 anyos, residente ng Barangay Poblasyon, Manawag. Bigla nitong niyakap mula sa likuran ng biktima at pinagsasaksak na sa iba't ibang bahagi ng katawan, saka mabilis itong tumakas sakay ng motorsiklo na minamaneho ng isang Miggy Noe, 20 anyos na residente ng lugar. Nabatid na 8 taon din na nag-live-in ang suspect at biktima at nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na ngayon ay 12 anyos na. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aristar Tate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Sinalakay ng mga tropa ng 34th Infantry Battalion ang bahagi ng Barangay Lower Panagkalan, Pahamudin Town, SJA Barm, matapos makatanggap ng report mula sa isang concerned citizen kaugnay sa pagsulpot ng armadong kalalakihan sa lugar. Pagdating sa nasabing lugar, sa isinagawang search and clearing operation ng 34th IB, pawang mga naiwanang baril na lamang at mga bala ang kanilang nadatnan mula sa iba't ibang lokasyon. Mabilis manong nagsitakas sa mga kalalakihang may dala ng nasabing mga armas nang matunugan ang paparating ng mga sundalo. Nasa kabuuang 19 na high-powered loose firearms ang na-recover ng kasundaluhan na kinabibilangan ng M14 rifles, RPG tube, mga bala nito, M203, M16 rifles at sniper scope. Sa takot ng mga residente na baka bumalik ang mga armado, nananatiling nakamonitor ang unit ng 34th IB sa lugar. Nasa pag-iingat ng kasundaluhan ang mga nakumpiskang baril na malaking kabawasan umano na magagamit pa sa papalapit na eleksyon. Para sa MBC Network News, RH19, June Dimacutat, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Cordillera, higit sa 16.8 milyong piso ang halaga ng ilegal na droga ang nasamsam at 21 drug personalities naman ang natimbog sa isang linggong anti-drug operations ng kapulisan sa Cordillera Region. Naglunsad ng 49 na operations ang mga operatiba ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 70,855 fully grown marijuana plants, 1,500 marijuana seedlings, 20,133.70 gramo ng dahon at namumungang marijuana, 3.79 na gramo ng marijuana cash, 55.73 ml ng marijuana oil at 23.74 na gramo ng sabu na may kabuang halaga na 16,817,406 pesos. Naresto naman ang 21 drug personalities. 8 sa kanila ay high-value individuals at 13 street-level individuals. Kinabibilangan ito ng siyam na drug personalities sa Baguio City, 2 sa Abra, 3 sa Apayao, 3 sa Ifugao, 2 sa Benguet at 1 sa Kalinga. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Cordillera PNP para tuloy mapuksa ang illegal drug activities sa rehiyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos naman ang mahabang panahon na pagtatago sa pataas ng 2 wanted dito sa lalawigan ng Northern Samar ay natimbog na ito ng otoridad. Ayon sa report ng PNP, ang dalawa ay humarap sa may kawalay na kaso. Isa sa mga natimbog ay 27 taon na nagtago sa batas at wanted sa bayan ng Lavisaris, Northern Samar na humarap sa kasong attempted rape. Samantala, ang isang wanted naman ay 15 taon na nagtago na may kasong pagnanakaw. Sa inilunsad na operasyon ng Lavisaris Municipal Police Station nasa Cote, ang dalawa sa maghiwalay na operasyon sa panguna ng HIPE na si Police Captain Glicerio Timan. Ayon naman sa Lavisaris PNP,
ang 27 years na nagtago kinilala na si Alice John, 64 na taong gulang magsasaka at residente ng naturang bayan. Ang kanyang pagka-aristo ay sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas naman mula sa Regional Trial Court sa bayan ng Allen. Samantala, ang 15 years na nagtago, nakilala na si alias Manong na inaristo sa bisa pa rin ng warrant of arrest mula sa RTC Allen. Ang dalawa ay nakakulong na sa Lavisaris Municipal Police Station. Binigyan din ngayon ng PNP ang mahalagang pakikipagtulungan ng komunidad para sa pagkakadakip ng mga kriminal sa kanilang mga lugar. Mula sa MBC Network News, RH34 Shane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Nakapagtala ang mga otoridad ng 4 na nakumpiskang baril sa nagpapatuloy na gun ban sa Davao Region kasunod ng May 2025 elections. Ito ang sinabi ni Police Major Catherine Dilarey, ang tagapagsalita ng Police Regional Office 11 o PRO11 sa ginanap na kapihan sa Davao sa SM City Davao Ecoland kahapon, Enero 20, 2025. Alinsunod dito, ibinunyag niya na ang mga nakumpiskang baril ay nagmula sa Davao City at sa mga provincial offices ng Davao Region kung saan dalawa nakuha sa pamagitan ng bypass operations at 2 sa police operations. Nilinaw ni Police Major Catherine Dilarey na hindi ito nagmula sa checkpoint ang mga nakumpiskang baril at walang na-recover sa pamagitan nito. Sa ngayon, pinaigting pa nila ang operasyon laban sa gun ban sa Davao Region. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.